Okay, magandang gabi po. Sa inyo po yung Bible ninyo rito sa 1 John. No? 1 John. First John. Dito po tayo sa verse 27. Pakimonitor na lang po yung mga live natin. Okay, dito po sa translation na babasahin ko ay ang word na pahid ay anointing, no? Kasi ito yung verse na pinanggagalingan ng follow the anointing. Ngayon, ang sabi niya, ang anointing ang magtuturo sa iyo ng lahat ng bagay. No? 1 John chapter 2 verse 27. Verse 27. No, sabi niya ganoon, sa inyo naman nananatili ang pahid. So, sa inyo naman, nananatili ang anointing na inyong tinanggap sa Kanya. Kaya't di kailangan turuan kayo. Ito po yung topic natin last time. Na sabi niya, hindi nyo na kailangang may magturo sa inyo. Ano ibig sabihin nito? Mas maintindihan nyo po ito kung mapakinggan nyo po yung dati. Ano? Ibig sabihin, hindi na ba natin kailangan pag-aralan pa ang Bible o kaya hindi na ba natin kailangan magpaturo sa teacher? Ang Diyos po ay nagbigay ng apostol, propeta, evangelista, pastor at teacher. So, ibig bang sabihin, hindi na kailangan magpaturo pa? Dahil sabi niya, wala nang kailangan magturo sa inyo. Ang kanyang pahid o ang kanyang anointing ang nagturo sa inyo ng lahat o magtuturo sa inyo ng lahat. Mapagkakatiwalaan ito at di sinungaling. Tinuruan niya kayo kaya't sa kanya kayo magpatuloy. Iisa-isahin po natin ito. Review ko lang ng kaunti. Sabi niya, sa inyo, kapag ka tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon sariling tagapagligtas, hindi naman literal na physical na si Jesus yung pumasok eh. Sino? Ang Holy Spirit. Bakit? Ang anak ay nandun sa kanan ng ama. So, yun ang posisyon niya. Ngayon, sabi niya gano'n. Ngayon, ang Holy Spirit nasa langit ba? Wala akong nakikita sa Bible na nasa langit ang Holy Spirit eh. Bakit? Nandito siya sa lupa. Kasi siya ang gabay natin. No? Hindi naman niya tayo ginagabayan sa langit. Ginagabayan niya tayo dito. Saan? Dito sa puso natin. Siya ang pumasok. Hindi literal na si Jesus. Pero, Espiritu ni Jesus. So, si Jesus pa rin yun. So, natandaan nyo ba yung binanggit ko noon na sabi nga niya nung isang kausap ko, kapag tinanggap mo si Jesus, hindi mo pa tinatanggap ang Holy Spirit. Kaya parang, napaisip ako, pwede ba yun? Ganon. Pero dito, nakalagay dito na sa inyo naman nanatili ang pahid o anointing na tinanggap ninyo sa Kanya. Okay, na hindi na kayo kailangan turuan pa ninuman. Kapag tinanggap mo si Jesus, ulitin ko po, hindi ang literal o hindi si Jesus na literal ang pumasok sa iyo, kundi si Jesus, yung Espiritu niya. So, nandun siya. Ngayon, iba naman yung tinatanggap mo ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nasa loob mo na. So, bakit mo pa tatanggapin? Tatanggapin mo siya sa paraan na actually baliktad eh. Ikaw ang tatanggapin ng Holy Spirit. Bago ata ito Ikaw ang tatanggapin ng Holy Spirit. Tatanggapin mo si Jesus, pero ikaw ang tatanggapin ng Holy Spirit. Kapag tinanggap mo si Jesus, papapasukin mo siya sa loob. At kapag ka nabaptize ka sa Holy Spirit, ikaw naman ang ipapasok ng Holy Spirit sa loob niya. Kaya ikaw ngayon ay napapaligiran ng Holy Spirit. Kaya nga mga wari di lang apoy ang makikita dito mo. Saan mo nakakita ng wari di lang apoy? Pag nagsindi ka ng kandila or posporo. Ngayon, dito, kukunin ka ng Diyos at ilalagay ka niya sa loob ng Holy Spirit. Kaya nga, ikaw ngayon ay nandun, napapaligiran ka ng apoy. Kaya nga may apoy dito sa ibabaw. No? Yan ang original na itsura ni Adan. Kasi nakalagay sa Bible, ang Diyos ay apoy mula rito pataas at apoy pababa. At tayo po ay ginawa sa wangis ng Diyos. Kaya si Adan ay nag-aapoy yan mula rito pataas at mula rito pababa. Nire-restore na ng Diyos yung dating
original na katayuan natin. No, kaya nga, noong siya ay nagkasala, ano nangyari? Namatay ang apoy, namatay ang anointing. Ano nangyari? Eh, di nakita nila yung kahubaran. Dati may damit yan eh. No? Hindi galing SM. Hindi galing ukay-ukay. No? Nagmumula sa loob, lumalabas. Alam niyo, nakaranas na po ako nung ano eh. Merong makakakita sa iyo na hindi ka makilala eh. Tao. Nasisilaw ako. Sabi niya ganun. Hindi ka niya makilala. Bakit? Sabi ko kasi punong-puno ka ng apoy. Nababalot ka ng apoy. At meron pong isang mga mangkukulam o mga albularyo doon sa isang gubat-gubat doon, yung village doon, na sabi nila, paparating ang mga misyonaryo. Sabi din ng mga tao, paano mo nalaman? Kasi nakikita ko, naglalakad yung mga apoy. Nagliliwanag sila. Mga baptized sa Holy Spirit itong mga missionaries na ito. No? Kaya nga, sabi niya ganon, yung anointing na yon o yung apoy na yon na nasa iyo at nasa loob ka, yun ang magtuturo sa iyo ng lahat ng bagay na wala na kailangang magturo pa sa iyo. Ano yun? Parang ang gulo, no? Yun ang magtuturo sa iyo na alam mo na lahat ng bagay na wala na kailangang magturo sa iyo. Yan, ulitin ko, babalik tayo rito ngayon. Hindi naman natin kailangan ng teacher. Hindi na natin kailangan manood kay Benny Hinn. Hindi na natin kailangan manood kay Kenneth Hagin. Yung ba ibig sabihin nun? Ito po, ang ibig sabihin, nung may magtuturo sa iyo, ay daanin natin sa illustration. Babalik ulit ako sa tanong. Meron ba kayong nararamdaman na pag minsan, kapag nagtuturo ang taong to, alam mong mali? Meron ba kayo na nararamdaman na kapag nagtuturo ito, merong masayang-masaya sa loob at nagsasabing, tama ito. Pero hindi nyo pa nabasa sa Bible. Nakukuha nyo mga kapatid? Yun yung tinatawag na anointing na nagtuturo sa iyo, nagpapatotoo, nagsasabing totoo ang sinasabi niyan. Yun yung nagsasabing wala na kailangan magturo sa inyo kasi deep inside, alam mo na. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya nga, kung ikaw ay sensitive sa pakiramdam na ito, sensitive ka sa anointing na ito, alam mo kagad, kung yung nanliligaw sa iyo ay hindi kalooban ng Diyos sa iyo. Kasi may magsasabi sa iyo, hindi siya. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya, kapag sensitive ka doon sa loob, doon sa inward witness, doon sa inward fire, doon sa inward anointing, doon sa inward na spirito ng Diyos, yung anointing, kahit hindi mo alam, may magsasabi sa iyo doon na hindi yan ang kalooban ko sa iyo. Nakukuha niyo mga kapatid? Pero kung tayo ay karnal, makalaman, ibig sabihin ang laman ang nangingibabaw sa atin, no? Kung ang gusto ng laman, ang nangunguna sa atin, yung nagmamanage sa atin, ay kahit unbeliever, magugustuhan mo. Tama ba ako? O tama ako? Kasi ito ang magsasabi na nag-a-apply ka pa sa abroad, tapos may offer. Merong magsasabi sa iyo, hindi yan anak. Meron doon eh. Nakuha niyo mga kapatid. Meron nagsasabi, anak, hindi yung pangit na yan. Kaso gusto ko eh. Para ka magiging bata. Kaya nga, alam nyo, may mga parang sinabi nila kung ayaw ng Diyos ng bakla at tomboy, ba't mo niya nilikha? May mga ganun eto, alam nyo, ang laman, gusto niya lahat mali. Gusto niya lahat pangit. Ibig sabihin ba? Halimbawa, sabihin natin, pinalo ka ng tatay mo, ano gagawin mo? Susuntokin mo. Bakit? Yun ang gusto ng laman mo Lalaban ka sa tatay mo kasi yun ang nararamdaman mo. Sasabihin mo ngayon gano'n. Kung ayaw ng Diyos to, bakit gusto kong suntokin yung tatay ko? Tama ba? Mali? Mali. Pero nga kasi, ang hinahanap ng Diyos sa'yo, anak, labanan mo yung laman na yan.
Huwag mong sundin ang laban na yan. Kaya nga sabi niya, yung katawan mo, i-offer mo bilang sacrifice. Offer yourself as a sacrifice, as a living sacrifice, na hindi yung gusto ko, Panginoon, kundi yung gusto mo. Na naghahanap ang Diyos ng anak, labanan mo naman yung desire na yan na makalaman. Amen. Ito isang makalaman, papatol ka sa unbeliever. May sense, di ba? At ito nga, tuturuan ka niya doon sa loob na wala na daw dapat magturo sa'yo. Hindi ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-Sunday service, manood kay Benny Hinn, manood kay Ken. Hindi yun. Kasi merong nagsasabi ng conviction doon sa loob na mali yan. May nagtuturo sa'yo na anak yan ng tama. Nakuha niyo mga kapatid. Naalala ko po yung isang yung isang kwento na nanonood siya ng isang parang telenovela na sikat. Palagay ko mga kapatid, dapat alam niyo na itong kwento to kasi at least siguro 4 times a year binabanggit ko to pa ulit-ulit. No? Sinisigurado kong banggitin ko ito. Na nanonood daw siya ng isang telenobelang sikat. Bandang huli, may nagsasabi doon sa loob niya, mula ngayon, huwag ka na manonood niyan. Parang okay naman, sabi niya. Sa isip niya, sa palagay niya, sa tingin niya, yung telenovela na yun, okay naman, mukhang malinis naman. No? Pero, may nagsasabi doon sa loob niya na huwag ka na manood. So, ang ginawa niya, sa kalagitnaan ng palabas, pinatay niya. Hindi ko alam kung probinsyano yun. No? Sa Amerika naman to Wala namang probinsyano ron. Pagka meron doon, anong tawag? The province. No. Okay. Ngayon, tinigil na niya. Pagkaraan po ng mga ilang araw siguro, nakita niya na itong cast na to ng pelikulang yun ay in-interview. Ngayon, ang sabi nung nag-interview, tinanong sila, bakit ang daming nanonood sa inyo? Bakit ang taas ng ratings nyo? Ngayon, sabi nung cast, kasi gumagamit kami ng witchcraft para makaakit kami ng maraming manonood. Sabi niya, kaya pala may nagsasabi sa akin dun sa loob ko na wag nang manood nito. Nakukuha niyo mga kapatid? Yun yung sinasabi niya na may nagtuturo sa'yo at hindi magsisinungaling ito. Ang tawag mo minsan dito, yung sa anointing na yan, minsan ma-distinguish mo o mahalo mo o parang sinani mo siya o parang konsensya. Sa akin, hindi na ganun kahalaga kung ano tawag pa rin. Basta meron ka ng ibang pakiramdam ngayon. Nakuha niyo mga kapatid? Naalala ko nga noon Nung nagsisimula pa lang ako sa ministry, napakasipag ko, napakainit ko, at napakalahat. Pero ang isa, napakahilig ko manood ng sine. Nung adik ako sa sine noon, born again ka na. Gusto ko pa naman yung mga horror. Hindi naman kami binabawal noon na manood ng horror kasi yung pastor namin hindi nanonood ng sine, bakit walang pera? Hindi niya alam yung mga ganyan. Kaya hindi niya kami binabawal-bawal doon. Okay. Ngayon, nakita ko doon sa billboard, nasa Cubao ako noon, nandun ako sa Farmers, yung tulay na tatawid ng EDSA. Alam niyo ba yun? Pupunta ka doon sa kabila, tapos sa kabila naman nandun yung PCBS, di ba? Ngayon, pero noon, hindi Ngayon, habang nakatingin ako sa billboard, sabi ko, panunuurin ko yan, hindi ko palalagpasin, nakarinig ako ng boses. Ang sabi niya, anak, kung gusto mong gumanda ang ministry mo, isusuko mo yan. Yung lagi ka lang naka-expose sa kamunduhan. Ano mangyayari? May mga bagay po na kailangang layuan mo in order na manatili kang malinis. Amen. Kung andun nandun yung sensitivity mo sa turo na ito. Sabi niya, wala na kailangang magturo sa iyo. Alam mo kung siya o hindi siya ang kalooban sa iyo. Hindi yung ito ang gusto ko, ito ang gusto ko, o ito hindi ko gusto yan. Ito hindi na yung gusto mo kung hindi yung gusto niya. Nakukuha niyo mga kapatid? At sabi niya, hindi mo gugustuhin sa loob mo ang unbeliever. Nakuha niyo mga kapatid? So, hindi yung wala nang magtuturo sa'yo. Hindi mo na kailangan si Benny, hindi mo na kailangan si Kenneth Hagin. Kailangan natin yan kasi binigay nga yan para
maperpekto ang mga banal. So, kailangan mo talagang makinig, kailangan mo talagang mag-aral. Pero meron doon na nagsasabi na binobola ka na niyan. Halimbawa, nagkukwentuhan kayo na may binebenta ako sa iyo. Mura lang, baka gusto mo. Sasabihin mo, ano yun? Yung ilog Pasig. Binebenta ko sa iyo. Ikaw naman, sasabihin mo, magkano? Kunin mo na, 50 pesos lang. No, kahit walang resibo, atin-atin na lang. Ang ginawa mo, sabi mo, ngayon lang to pwede, binili ko na. Hindi mo ba nararamdaman na may nang i-scam sa'yo? Hindi mo ba nakukuha niyo mga kapatid? Hindi ka maliligaw eh. Kasi may nagsasabi doon sa loob mo na hindi mo na kailangang marinig pa kung kanikanilo, pero deep inside may nagsasabing, lumayo ka. Lumayo ka. Hello po. Kaya nga, sabi niya, hindi niyo na kailangan may magturo po sa inyo dahil doon sa loob mo, may nagsasabing na ito ang tama at sabi niya gano'n, ito ang mali at itong witness na ito, itong anointing na to ay hindi magsisinungaling. At katulad nga po nung sinabi ko po sa inyo nung nakaraan na nakita ko po yung mga kabataan namin noon, wala pang rema noon. Yung kapatid nila ni Pastora King, sino na nga ba ito? Si Rowena. Yan doon sa Mauban. Yung teacher ko noon. Abay, nag-practice kami ng dancing in the spirit. Hindi mo kami matitigas mga katawan namin. Hindi kami marunong magsayaw. Pero, tinitingnan ko sila, ang ganda ng pagsayaw nila. Nakaka-bless. No? Hindi naman nila pinractice. Pero sisimulan lang nilang kumilos ang kamay nila. Akala mo parang mga Arabyano kung magsayaw. Sabi ko pa, ang ganda tingnan eh. Yung nga lang, hindi na natin pinapractice dito yan. Pero, nakalagay sa Bible na sa lahat ng gagawin natin, dapat in spirit. No? Singing in the spirit, dancing in the spirit. Kaya, yung mga ganyan, hanggang sa pinapractice namin, maganda eh. Tinitingnan mo na nga lang yung kamay mo, gumaganon eh. No? May mga paganyan-ganyan ka pa na sabi, saan mo nakuha yan? Nakuha niyo mga kapatid. At ito po maganda, nakaka-bless. Hindi nakakatakot. Ngayon, nabanggit ko rin sa inyo nung last time na may mga awit sa spirito na na-interpret, yung singing in the spirit. At nabanggit ko sa inyo, yung ano na nga yung dalawang kantang yan? Number 1, yung di ko alam bakit binigyang pansin Panginoon, yun, isa yun. Tapos yung isa, kinagagalak kitang makilala. Tapos meron pang iba na una tinatangs mo lang, maya-maya naintindihan mo na yung lyrics. So isusulat mo ngayon, kaya nakuha yan sa singing in the spirit. Ngayon, yung isang ginagawa namin, nabanggit ko po noon, bago lang ako noon, nag-exhort ako about sa yung dancing in the spirit. May kasamaan ako doon sa mother church namin na dancer siya. No? Dancer. Maganda naman siya sumayaw. Pero choreograph. Ano ibig sabihin nun? Susunod ganyan, pagkatapos susunod ganon. Parang, hindi ba pwedeng dalawang ganyan, tapos yung ganon? Hindi. Meron silang pinag-usapan. So, choreograph yun. Ngayon sabi niya sa akin, wala na raw dancing in the spirit ngayon. Wala daw dancing in the spirit. Sabi niya, ang meron, dance before the Lord. Ngayon, nung sinabi niya sa akin, parang, wala ba? Wala akong mapanghawakan eh. Wala akong mapanghawakan. Nasa Bible, meron dancing in the spirit. Wala akong alam. Ang alam ko lang, ginagawa lang namin, yung pastor namin kasi, alam niya yan. Nagtataka nga ako kasi nga, isa lang ang simbahan namin. Yung pastor namin, nakikita niya nangyayari sa simbahan namin, yung isang miyembro ng organization, hindi niya alam na nangyayari sa organization. Ang gulo niya. Bandang huli, sabi kong gano'n na wala ba? Sabi ko, di ko alam eh. Sabi kong gano'n, pero naghiwalay kami na nandun sa isip ko na parang may mali. Ang conviction ko, meron. Pero hindi ko alam kung nasan sa Bible. Hanggang sa nalaman ko po itong bagay na to. Sabi ko, nasa Bible naman pala eh.
So, tama ako, mali siya, pero dun sa loob ko, tama, na alam kong meron, yung nga lang, hindi ko alam. So, may nagsasabi sa akin doon, na may anointing doon sa loob, na nagtuturo sa'yo na merong dancing in the spirit. Ngayon, hindi ko rin alam nung unang panahon yung singing in the spirit. Although nabasa ko na yung Bible, pero alam niyo naman, pag nabasa niyo na ang Bible, maraming maraming bagay na nalilimutan mo na, di ba? Kaya sabi kong gano'n saan ba nakalagay itong ganito? Pero doon sa loob mo, kasi naririnig ko nanay ko noon, umaawit sa tongues. Kasi hindi pa ata ako nagtatangs noon. Kaya sabi ko, meron talaga doon sa loob na merong dancing in the spirit, merong singing in the spirit, at ngayon ang Diyos ay naghahanap ng mga sasamba sa Kanya sa spirit and in truth. Ngayon, nung sinabi niya na wala nang dancing in the spirit, ang meron pala ay dance before the Lord. Ito, yung dance before the Lord ay nung time ng Old Testament na si David ay sumayaw sa harap ng Panginoon. No? Pero yun, kusang ginagalaw niya yung kamay niya. Kusa yun. Bakit? Hindi in the spirit eh. Kaya nga tinawanan siya ng misis niya. Sabi niya, tigas ng katawan mo. Sabi niya, kakahiya ka. Sabi niya gano'n. Napikon si David. Sabi niya, mula ngayon, di na tayo batik. Nilayon niya, asawa niya. Dahil sa dinispise siya, yung parang hinamak siya. Ngayon, nung nakita ko na, sabi ko, tama pala yung pakiramdam ko, tama pala yung conviction ko na meron palang dancing and singing in the spirit. Mali siya. Pati niya alam ito. Pero, yun nga, sinasabi ko pa mga kapatid, meron sa loob mo na nagsasabi, ito ang tama. Amen. Mayroon kang witness, mayroong nagpapatotoo ron, at mayroong nagre-reklamo doon sa loob na kung may sakit ka, mayroong nagsasabi, di mo kailangang mamatay. Pwede kang gumaling. Pwedeng gumanda yung pamilya mo. May nagsasabi, pwede kang maging masagana, na hindi mo kailangang mabuhay sa hirap. May nagsasabi doon sa loob, ano yun? Yun yung anointing na tinanggap mo. Na hindi mo na kailangan turuan ka paniniwan. Kaya kapag nakikinig ka rin sa pangit na teacher, sasabihin mo, parang mali ito. Nagsisimula kang magganyan eh. Tulad yung iba nga, sabi nga nila, hindi naman lahat ng sakit gusto ng Diyos gumaling. Sabi ko parang may nakuha nyo? May umaangal doon sa loob. Ano yun? Yun yung anointing. Yun yung witness. Yun yung guidance ng Holy Spirit na nagsasabi na mali siya. Ngayon, ang problema, hindi mo alam sa Bible, kung nasan sa Bible. Kahit na hindi mo alam, meron dun. Pero, kapag ikaw ay naturuan na bata pa lang, na hindi nakalooban ng Diyos ang kagalingan ngayon, noon lang yan. Hanggang sa mamaya na brainwash ka na, kahit na may conviction ka sa loob, naturuan kang pisatin. Alin? Yung nagsasalita sa loob, kawawa ka. Kawawa ka. Alam niyo po ba na yung tongues ay kalooban ng Diyos na tanggapin nating lahat? Ito. Pero nung tinanggap ko po yung baptism ng Holy Spirit, yung tongues na yan, wala akong verse na pangahawakan. Basta ang alam ko lang, kalooban ng Diyos na matanggap ko, ay dyan po ako nayari ng demonyo. Nalamog ang utak ko rin. Bakit? Wala akong pinanghawakan na verse eh. Hirap na hirap ako. Ang hirap lumaban na wala kang pinanghahawakan. Grabe. Isang linggo pong lamog ang utak ko. Bakit? Kasi ang nararamdaman ko sa loob, kalooban ng Diyos lang gaping ko ang tongues. Alam niyo po, may bumubulong talaga. Minsan lumilipat dito. Kaliwa o kanan, basta nalipat yung bulong. Buti lang wala rito tenga, no? Okay, dito. Kundi apat na sila. Kasi naririnig ko, alam niyo, sinasabi nung demonyo paano mo nalamang kalooban ng Diyos na gusto kang bigyan? Ginaganon kayo. Tapos sasabihin, hindi mo tatanggapin. Sasabihin ko, hindi, tatanggapin ko yan. Kaso, anong verse ang pinangawakan mo? Ang tawag doon, blind faith. Nakaasa ka doon sa loob mo na gusto ng Diyos, na meron pang masigit na plano ang Diyos sa akin.
Ayaw ng Diyos na may sakit ako. Gusto ng Diyos na may masagana ako. Na merong pang mas mataas, mas malaking plano ang Diyos sa akin. Pero ang problema, wala kang verse. Kaya nga nalamog ang utak ko nun eh. Kasi nilalabang ko. Na meron. Ano pinangahawakan ko? Di yun nandun lang sa loob. Basta alam ko na ito ang kalooban ng Diyos sa akin. Tapos ito pa, nagbigay pa ako ng time kung kailan ko tatanggapin. Kasi ang anumang bagay na binigay na ng Diyos sa'yo, ikaw magde-decide kung kailan mo tatanggapin. Katulad ng kaligtasan, ikaw magde-decide kailan mo gustong maligtas. Kagalingan, kailan mo gustong gumalik. Baptism ng Espiritu Santo, ikaw magde-decide kasi yan, inuuha na lahat ng Diyos. Ngayon, ito nga hindi nga alam ng mga pastor namin at mga teacher namin noon eh. Kaya, ang hirap ilaban. Pero, ngayon, sabi ko gano'n, dahil yung baptism ng Holy Spirit, ikaw naman ang magde-decide kung kailan yan. Hindi nag-decide ako. Kuya boy, ba't ka nag-decide? Akala ko ba hindi mo alam? Yun nga, hindi ko alam eh. Kaya nga blind faith, anong tawag doon? Tsambahan. Pero pag tinamaan mo, magtutuloy-tuloy yan. Amen? Anong sabi kong gano'n? Wednesday, sabi ko gano'n, tatanggapin ko yan. Pwede mo makatanggap kasi yung sinasabi mo, you can have what you say. Kung sasabihin mo sa bundok na ito. Di ba? Yung sabi ko, sa Wednesday, tatanggapin ko ngayon. Eto na naman yung bulong na yan. Grabe, umaga, tanghali, gabi, merienda at madaling araw. Talagang lalaban talaga na paano mong matatanggap? Wala naman tumatanggap dito. Hindi nga gusto ng Diyos na matanggap mo yan. Ilalaban mo. Kaya nga, ang kawawa po sa akin, no, alam niyo po ba yung pinagsusuntok ka ng tao rito hanggang sa nalamog? Yung utak ko, lamog na lamog na. Every time gigising ako, babangon ako, liliko ako, uupo ako, kakain ako, maliligo ako. Lahat na lang ng time, talagang bubulungan ka, hindi ka patatahimikin. Na hindi mo matatanggap. Every time na masasabihin niya sa akin yun, magsasalita ako. Kalooban ng Diyos sa akin to. Bakit? Ba't ko nararamdaman? Mali pa rin yun eh. Bakit? Kasi dapat sinabi kasi ng Diyos. Ang problema, yung mga pastor, hindi nila alam. So, anong ginawa ko ngayon? Katulad ni Kenneth Hagin, may nagsasabi sa kanya, may sakit siya. 16 months ata siya na naka-bedridden. No? May time na sabi, nabasa niya Mark 11:23-24. Ngayon, sabi niya gano'n, pwedeng patawag niyo po yung pastor at ipaliwanag sa akin to kasi pwede akong gumaling dito. Sabi niya gano'n. Meron siyang incurable blood disease. Ano na nga kulay ng dugo niya? Pink ata o orange. Sa ating green, di ba? Moo naman ito. Siyempre, pula, dugo natin. Pero sa kanya, hindi. Malabnaw na incurable na eh. Wala kang gamot dun eh. Pero may nagsasabi sa kanya na pwede pang gumaling. Hindi mo kailangang mamatay ng bata-bata mo. Umiiyak daw siya, sumisigaw siya doon sa pinakaloob niya na hindi pa ako nagsisimulang mabuhay, mamamatay na ako. May naghihinagpis, may lumalaban doon sa loob niya. May nagsasabi doon, born again na siya nito. Kailan niya natanggap yung pakiramdam na yun? Yung bumubulong na yun doon sa loob niya. Nung na-born again siya. Itong Espiritu ni Kristo. Kaya nga, alam nyo, yung mga unbeliever, kawawa sila. Dahil walang ganito sa kanila. Ang meron sila, willpower. Sa atin, merong pumasok sa atin, may tumira sa atin, na nagtutulak sa iyo na hindi yan anak ang kalooban ko, meron pang mas malaki akong kalooban sa iyo. Nalala ko nung si Badong may prophecy lumabas sa kanya nung andun siya sa biyak na bato. Sabi sa kanya ang ganda ng dating kasi pwede ko lang ulitin ngayon pero wala na siguro dating. Pero sa kanya, ang lakas ng dating nung time na sinasabi sa kanya, ano yun? Sabi sa kanya, yung mga manok dito, gagawin mong agila. Yung mga taong yan, yung mga yan. May game na ganito, hindi ako nagkakamali. Ano nga ba itong game na ito? Yung mga peasants, ano ba yung peasants? Yung mga may hirap na game yan Gagawin mong warriors. At yung mga tao dun sa biyak na ito, gagawin mong mga agila.
Kasi ang mga unbeliever, ang mentalidad niyan, manok. At ang manok para sa kasirola. Di ba? Pero ang mga agila para sa langit. So kasi kinatagin ngayon, sabi niya gano'n na patawag niyo nga yung pastor niyo, gusto kong makausap para paliwanag sa akin dito. Eh nangyari, nung dumating, hindi naman niya may buko yung bibig niya. Nagagano'n siya kasi nga paralyzed siya. Minsan di niya makagalaw. Nagtuturo lang siyang ganyan. Minsan yung mata niya, hindi, ang labo-labo. Pag minsan yung tenga niya, hindi nakakarinig. Yung bibig niya, hindi nakakarinig. Hindi naman kayo nakikinig eh. Yung bibig niya, hindi nakakapagsalita. Nung dumating na yung pastor, hindi niya mabukas yung bibig niya. Kaya umalis daw yung pastor na wala, iyak daw niya. Ang iyak daw niya. Gitawa pa. Ang iyak daw niya kasi sabi niya gano'n, na sabi nga niya may mga bagay na iiyakan mo ngayon pero later on matutuwa ka. Kasi buti na lang daw, hindi maganda yung pagsasalita niya kasi yung pastor palang tinawag niya, di rin naniniwala sa healing. Mabuti na lang. So, ano po nangyari? Pero may nagsasabi sa kanya ron na, natural, mamatay na ako. Tapos sabi pa ng pastor sa kanya, sandali na lang, matatapos ng lahat. Di parang niready siya sa kamatayan. Tapos kinakausap daw siya ng lola niya. Anong gusto mong awit sa puninarya mo? Gusto mo ba ang isang magbuhat sa yung pinsan mo? Ganito, parang nire-ready siya. Sabi niya gano'n, hindi pa ako patay eh. Pero pinaghahandaan na nila. Sabi niya gano'n, kahit sino, sabi niya, wala naman na siguro ako dito, wala na akong malay nun, bahala na kayo. Sabi daw niya sa isip niya. Ngayon, pero dun sa loob may nagsasabi na pwede kang gumaling. Pwede mong pwede kang magtagumpay. Pwede mong maarok ito. Pwede mong marating ito. Na something na greatness. Na meron pang mas malaking plano ang Diyos sa akin. May nagsasalitang ganun. Nakuha niyo mga kapatid. Alam niyo, ito yung yung actually dito nagsimula yung yung katuruan dito sa Rema natin. Kasi nung naborn again ako, ang kasama kong naborn again, puro mga palyado na kapag ang Kristiyano kailangan mahirap, ang Kristiyano kailangan malas, ang Kristiyano lahat ng pastor dapat malitan tiyan kasi kulang sa pagkain. Yan ang tinuturo sa amin. Tapos, lahat pagka ikaw sinampal ka, bigay mo yung kabila para tadyakan pa eh. Parang api, pobre. Kanya nasabi kong gano'n na parang, alam niyo doon sa loob ko, naghihinagpis ako, nasabi ko, hindi, meron pang masgit dito. Na meron pang, bandang huli, nung nakita ko na to eh. Nakalagay pala sa Bible bibigay ko sa iyo lahat ng apakan ng paa mo. Nakukuha niyo mga kapatid, na meron palang masgit pa na hindi lang dito. Alam niyo mga kapatid, naalala ko si Jerry Sabel. Kilala niyo naman yun, di ba? Nagtuturo daw siya alam niyo kung ano yung pulpito niya? Inimbitahan daw siya sa isang garahe na magturo. Naka-ready raw siya, naka-Amerikana, naka-forma, naka-coat, talagang naka-ready siyang mag-sermon doon sa pinakamalaking kongregasyon. Pagdating niya, isang garahe na mabaho, mapang-e. Alam niyo, mapang-e. No? Tapos, ang pulpito raw niya, washing machine. Tapos yung janitor daw, padaan-daan sa harapan niya at saka sa kongregasyon. Pero paano daw bang sermon niya? Ay, sabi niya, binibigay ko yung best ko. Di ko pinapansin yung janitor na yun. Bakit? Kasi, alam ko, merong pang masigit na gagawin ng Diyos sa akin. Pero yung, ayoko na, pangit naman ang lugar na yan. Di na ako tutugtog, di na ako magsesermon. Hindi siya nakatira doon sa ngayon, nakatira siya doon sa nakalaan na nilaan ng Diyos sa kanya. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya nga dapat ang isang Kristiyano, humble lang. Pagalitan mo ako ngayon, okay lang. Bakit? Hindi naman ito ang katapusan eh. Laitin mo ako ngayon, okay lang. Hindi ito ang katapusan. Bakit? May plano ang Diyos sa akin na masigit pa rito.
Ay, ang Diyos mo, hindi ka ginadjudge na kumbaga sabihin natin, nagkasala ka. Ngayon, sasabihin siguro ng mga tao, ay, wag na yan, tapo na yan, pagutan ang ulo. Ang Diyos hindi ganun ang judgment niya sa'yo. Ang judgment niya sa'yo, one day, magiging great ka. Kaya nga binibigyan ka ng chance. Kung hihintukan ka na ng Diyos ngayon, mag-give up na ang Diyos sa'yo ngayon, hindi mo na maabot yung greatness. Amen po ba? Kaya wag mabilis manghusga ng tao. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kasi wala naman siyang plano sa bawat isa sa atin na hanggang dyan na lang eh. Na mayroon pang mas higit. Sabi nga niya eh, lahat ng ginawa ko pagdating ng Holy Spirit, higit pa magagawa niyo. See? Tapos sabi niya gano'n, humayo kayo sa buong. Ano sabi niya? Ang sumampalatayang mabautismo na ay magkakaroon tanda, humayo kayo sa buong sanlibutan. See, global ang ministry na nakalaan sa atin. Hello? Kaya sabihin mo ganito, ba't ganito lang ang maseda ganito? Yan lang akala mo. Bakit kasi global ang ministry na hinahanda ng Diyos sa atin. Ang tanong lang, tanong mo yung katabi mo, tatagal ka ba hanggang sa dumating yun? Oh. Hello? Tatagal ka ba hanggang sa dumating yun? Yung iba nga, hindi naabutan ng rapture eh. Bakit? Sumuko na eh. Pero ako, at kayo din, hangarin natin na hindi, sa rapture tayo, walang mamamatay. Ha? Sabi mo sa katabi mo na, huwag ka muna mamamatay. Apurado ka eh. Magtatayo pa tayo ng simbahan. Dapat yun ang kampihan mo yung nandun sa loob. No? Kaya nga sasabihin ganito, yung kapatid mo, yung anak mo, yung asawa mo, ganito, ganyan. Hindi ligtas ganito. Huwag kang tumira dun. Tumira ka na kalooban ng tiyan. Sino mang sumampalataya ay buong pamilya niya ay maliligtas. Doon tayo tumira. Kaya, ano nangyari kay Kenneth Hagin? Di yun. Nung dumating yung time na mayroon pa nga siya, nagmumukmok siyang ganyan, pero nag-iisip siya, sabi niya gano'n, nakalagay sa Bible, ganito, ganyan. Hindi ko nga lang naintindihan. Kaya nga kailangan mo ng teacher. See, kailangan pa rin natin. Kaya kailangan mo ng pastor. Bakit? May something na parang ganito, pagka nasusunog yung bahay, sinong kailangan mo? Karpintero? Bombero. Kaya nga, may kanya-kanyang anointing yan eh. May time na kailangan mo ng propeta. Kailangan mo ng evangelista. Kailangan mo ng apostol. May mga ganon. Kaya nga, hindi pwedeng wala kang pastor. Kasi yan ang dinesign ng Diyos para maayos tayo eh. No? Ngayon nga lang, ganun, excuse me, ba't yung pastor, eng-eng? Oh. Yung kumbaga, parang, sabihin ka na, yung pastor, walang alam, bobo, walang pinag-aralan. Bukod sa mahirap, pobre, ano pa? Kamukha pa ng ni Satanas, lahat-lahat, ganun. Alam niyo mga kapatid, yung mga pastor na dinaanan ko, hindi ganun kagagaling. Hindi ako nagkakamali, 4 na pastor yan. Dinaanan ko, nung born again ako, hanggang sa naging pastor na ako. 4 yan. Hindi ganun kakagaling. Pero hindi ako makakarating dito kung wala sila. Dumating yung time, ako na nagbibisitation, ako na dumadalo doon sa pastor. Bakit? Hindi na umaatil eh. Ako na yung nagpupunta ron para kumustahin yung pastor. Pastor, kumusta po kayo? Tamad. Nasubukan niyo na ba yung dinalaw kayo ng pastor? Nagtago kayo? Nasubukan niyo yan? Ikaw, madalas ka. Oh. Ako, nasubukan ko na, dinalaw ko yung pastor. Yung pastor, tinaguan ako. Kitang-kita ko man. Nakita yung paparating akong gano'n. Hindi niya alam, meron siyang anino. Gumanong-ganon siya. Tapos sinara yung pintong gano'n. Tapos yung anak ang pinag- ikaw na, nagagano. Ikaw na, nagaganyan na siya. Sabi ko, itong pastor na to. Pero alam niyo po, hindi ako makakarating dito kung wala sa kanila. Hindi dahil sa kanila.
tingin ka sa katabi mo, sabi mo, yung pastor ko nga, isang pastor ko nga doon, babae. Yun ang nagsabi sa akin na, one day, tatayo ka sa mga entablado, yung stage ba? Sabi kong ganun, false prophet. Hindi ako naniniwala. Pero nagkatotoo eh. Ayan, tapos yung isang pastor naman namin na yung isa, napanaginipan ako na sabi niya, sa pinulpito ba naman ako? Sabi niya gano'n tinawag niya, Mr. and Mrs. Kawigan. Sabi niya gano'n, si Boy po, kailangan ingatan. Na-curious tuloy ako. Ano kaya yun? Sabi ko, ba't ko ingatan? Ganito, ganyan. Nilapitan ko yung pastor. Napanaginipan niya ako eh. So, ang point ko po, kahit na hindi ganun kagaling yung pastor, hindi ka naman makakarating dyan kung di dahilan sa kanila eh. Saka ito, magpuno tayo ng drum, ganitong drum, ng tubig. Pwede kayo magdala ng tigi isang timba. O sige, yes! Ganyan na lahat. O, pagdating dito, gano'ng kalaking timba ang dala mo? O, di kaya mo lang buhatin. Ikaw, di kaya mo rin lang buhatin. Ubuhos natin, napuno ba? Hindi. Ikaw, o dalawa na kayo, napuno ba? Pero tingnan nyo, nakadagdag. Kaya ganito tayo ngayon kasi may nagdagdag sa atin. At hindi pa tapos. Hindi mo sa katabi mo, dadagdagan mo pa ako. Kahit pautangin mo ako. Kaya maging thankful lang tayo na kasi puro negative makikita mo, wala eh. So, ano po si Kenneth Hagin, ano nangyari sa kanya? Naalala ko po yung kinukwento niya, sabi niya gano'n nakarinig daw siya ng boses, sabi niya, for what is your life? Yung ano to yung ang buhay mo parang isang usok lang yan na wala na mamaya eh. Ngayon nalungkot lalo siya, pero may sumagot sa kanyang boss, sabi niya gano'n, with long life will I satisfy him. Oh, sabi niya, saan nakalagay yun? Magsalita siya nga, may sumagot tuloy. Psalms 91. At binuksan niya. Sabi niya, o nga no, nung nakita na niya na with long life will I satisfy him, yung conviction niya na pwede pa akong mabuhay ng mahaba, naging solid. Sabi niya, alam ko na, hindi ako mamamatay. Mabubuhay ako. Bakit? Yung Word of God nang nagpapasolid sa faith mo. Kaya dati kasi, pakiramdam lang. Hindi, meron pang masigit meron pang mas mataas, pero wala kang pinanghawakan. Pero noong may napanghawakan ka na, naging mas malakas ka, mas matatag ka, at mas naghahamon ka. Naalala niyo ba yung kwento ko, natakot ako sa mangkukulam noon? Sino hindi matatakot? Yung mga kwento nila, nakakatakot. Bakit? Yung isang lalaki daw, lumaki yan siya, nung inopera, Adidas. Nilatanong ka, anong size? Adidas daw. Tapos yung isang babae daw, lumaki yan siya, dalaga, nung inopera, dalag. Sinong wala akong panlaban mo, kaya takot ako sa mga mangkukulam Pero nung nakita ko na sa pangalan ko, magpapalayas kayo. Ako na, nanghahunting lang, mangkukulam. Nasaan yung mangkukulam na yan? Nasaan yung mangkukulam na yan? Suntukan kami. Alam niyo ba, nakarating pa ako ng Mindoro, kakahunting ko ng aswang. Nagkita kami ng aswang. Maniwala kayo, nagkita kami. Katabi ng simbahan yung bahay nila. Alam niyo ba, sa umaga, napakahaba ng pila na nagpapagamot. Mga napilayan, ganun. Nananawas, tawas sa, ano ba yung tawas na yung ginaganon na tayo Tsaka yung ginaganon. Ang haba ng pila sa gustong magpagamot. Samantalang yung simbahan, walang nakapila. Bakit? Hindi marunong magpagaling. Paano? Tinuturo nila, puro kahirapan. Sinong ba namang... Sinong... Tapos sasabihin pa nila sa inyo gano'n, lapit kayo ngayon, tanggapin yung Panginoon, baka sakaling maligtas kayo. Baka sakali. Parang, ano yung baka sakali? Walang faith doon. Walang kasiguraduhan doon, di ba? Bakit? Lapit kayo, pray kayo ngayon sa mga sakit nyo, baka sakaling pagalingin kayo ng Panginoon. Sino lalapit doon? Walang kasiguraduhan. Pero yung albularyo, ang haba ng pila.
Bakit? Yung ngayon, ang mangyayari ngayon, yung mga born again, alam niyo kung saan nag-standby? Kapag may sakit, doon sa albularyo. Pero pagka yung kaligtasan na, dito na sa simbahan. Magkatapat lang silang ganun. Eh, nung nalaman ko to, nagpunta ako ng Mindoro. Sabi ko gano'n, paboborn again natin to. Lakas ng loob ko. Bakit? Eh, nabasa ko na sa Bible eh. Yung Word of God na panghawakan mo, dahil meron ka nararamdaman, magiging solid ang faith mo. So, ano nangyari? Eh, nalaman ni Kenneth Hagin ito. Di sabi niya, ganun pala, ganun pala. Eh, anong nangyari? Di gumaling. Kaya nga nung time na tatanggap na ako ng tongues, wala akong verse ng panghawakan eh. Basta meron lang akong alam na alam ko gusto ni Lord to doon, pero saan nga nakalagay sa Bible? Bulong dito, bulong doon, bulong dyan. Sabi nga sa'yo, kung may tenga ako dito, bubulungan din ako rito. Wala akong katahimikan, lamog na isip ko. Pero sabi ko, by Wednesday yung tatanggapin ko yan. Eh, dineclare ako na, sa Wednesday, matatanggap ko to. Ano nangyari? Tanggap ko. May pumuntang Amerikana na hindi naman nangyayari yun eh. Amerikanang lola. Alam niyo kung ano itsura niya? American grandma. Then, nilehans niya akong gano'n. Tapos, tinuruan niya akong paano mag-tanks kasi hindi ko alam nga kung paano. Hindi dalawa sila. No? Na kinakausap akong gano'n, mga Amerikano. Pero tapos itong lola na ito, palagay ko naliligo naman, pero may amoy yung pawis. Anong amoy niya? Adi, amoy pawis. Parang pawis din ng Pilipino. Basta may amoy siya eh. Naamoy ko siya, lumapit pang gano'n, di lalo ko naamoy. Alam niyo nangyari po? Tumanggap na ako ng tongues. Ang anointing, lumalabas sa pawis. Kaya si Pablo, pag pinagpawisan na, may harap ng handkerchief siya, di ba? Lagay niya rin sa napoposes, yung demonyo aalis. Kasi may anointing yun. Alin yung At nung nadigitan ako ng pawis nitong lola na ito, alam niyo, 1 week, naligo na ako ng maraming beses, yung pawis na amoy ko pa rin. Yung anointing nag-stay sa'yo. Kaya ngayon, sabi ko, kaya pala grabe. Kaya ano po kaya nga ito po, kapag meron kayo narinig na teaching, may narinig kayong salita, ganito, ganyan, may nagsasabi doon, totoo yan, may nagsasabing mali yan. No? Na hindi nyo na kailangan pang turuan. Amen po ba? Yung witness na yun. Anong maganda rito? Ito yung magsasabi sa iyo kung yan ba kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos. Ngayon, paano pagka nalilito ka pa? Pray ka pa. Manahimik ka pa. Nakuha niyo mga kapatid? Ayan, kaya nga, parang repetition lang ito eh. No? Inulit ko lang yung sinabi ko nung nakaraan. Ngayon, ang pinakamaganda pong exercise natin dito, eto. Hindi niyo ba napapansin na bakit kaya ang Diyos po ay nagigising lang between mga 3 o'clock to 5 o'clock, mga ganun. Ang dami ng mga Kristiyano nagsasabi, opo. Bakit? Nararanasan nila eh. Bakit kaya? Ano kaya yung something na pagdating sa oras na ito na minsan nga mas maaga pa eh, yung 2 o'clock, 3 o'clock po. 4 o'clock, 5 o'clock. Bakit yun ang time na gusto ng Diyos na parang nagigising ba? Ayan. Alam niyo, nag-research po ako dito. Nakita ko. Biblical talaga. Yun ang time niya sa'yo. Hindi ba ako mapupuyat niyan? Pambihira. Namatay si Jesus sa krus. Dumanas ng 1,000 hirap. Tapos ngayon, iniisip mo yung tulog mo. Kumbaga, mahiya ka naman, men. Yan yung time na may sasabihin siya. Na kapag pinalagpas natin, pag pinalagpas natin yung time na yan, na kagabi nagigising ako, pero inantok talaga ako eh. Ay, nako. Hindi naman madalas yan, pero kapag dumating ang time na ginigising ka ng Panginoon, naghahanap siya ng mag-usap kayo. Amen. Kaya, ang napansin ko po,
meron yung kakausapin ka ng Diyos na pag hindi mo nagawa ito, minsan babalik-balik sa iyo na magigising ka kinabukasan ulit, sa katulog ka. Tapos kinabukasan ulit, hanggang sa nakatulog ka. Parang may time na susukuan ka ng Diyos. Oo. Mag-i-stop yun. Tuloy-tuloy na lang. Hanggang sa mamaya, mayroong pangyayari na masasabi mo, kaya siguro ako ginigising ng Diyos. Napakahalaga ng time ito. Ni-research ko, sabi ko, oo nga, no? Na si Jesus nga, minsan, nagigising yan sa umaga eh. Si David, lagi niya sinasabi yan. At iiba yung conviction na pastor ako, musikero ako, maganda ang ministry ko, pero ba't parang may kulang? Something is missing. Parang hindi pa rin ako masaya. Merong gutom, merong kulang doon. Something is, Lord, bakit ganito yung pakiramdam ko? Ay, pakinggan mo yan. Kasi may nagsasabi doon, mag-research ka na. Hanapin mo na siya. At idine-dare ko po kayo ngayon. I dare you. Nawa, marating niyo po yung time na gigising kayo sa gabi. Yung una niyo, basa sa luha. Bakit namimiss mo siya? Kung hindi nyo pa nararanasan yan, may kulang pa. Hindi pa nating masabing close kayo. Na yung magigising ka, umiyak ka. Yung unan mo basa, literal na basa sa luha. Ngayon, sabi lang ganun, bakit nababasa yung unan ko sa luha? Actually, siya yun eh. Nararamdaman mo na siyang sabik na sabik sa'yo. Kasi pag napapalapit ka sa Diyos, nagkakaroon ka ng longing. Pero sa totoo lang, parang ganito. Pag napalapit ka kay Jesus, tapos nararamdaman mo, parang maaksidente ka. Ikaw ba yung maaksidente? Hindi. May maaksidente. Ano yung nararamdaman mo? Nararamdaman mo yung nararamdaman ni Jesus. At kapag napalapit ka sa Kanya, tapos bigla mong mararamdaman na miss ko ang Panginoon. Hindi naman ikaw yun eh. Kundi nararamdaman mo yung nararamdaman niya sa iyo. Nasa Bible po yan, nasabi niya, si Haring David, sabi niya, magigising ako yung unan ko basa sa luha. I am longing for you, my God, sabi niya. Na parang walang makakasatisfy sa iyo maliban yung presensya niya. I dare you po na sabihin natin kay Lord na, Lord, gusto kong maranasan yung gano'n. Yung nga lang, ingat ka. Kasi baka mamaya sunod-sunod na umaga magigising sa iyo. Mamimihasa ang Panginoon. Pero okay lang, sabihin mo, kaya nga ako na born again Panginoon para ibigay yung kailangan mo eh. Bakit? Kailangan ni Jesus ng samba. Kailangan niya ng lingkod. At sasabihin natin, isa ko Panginoon. May nararamdaman kayo, no? Sa presensya mo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Hangad ko ng langit. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. One more time, sa presensya mo. Sa presensya mo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas
ng mga kamay ko. Taas ng mga kamay ko sa pag-alay ng tanging buhay ko. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng mga kamay ko. Pagtaas ng mga kamay ko sa pag-alay ng tanging buhay ko. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng mga kamay ko, sa pagtaas ng mga kamay ko sa pag-alay ng tanging buhay ko. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng mga kamay ko. Pagtaas ng mga kamay ko sa pag-alay ng tanging buhay ko. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Mamalagi sa presensya mo. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Hangad ko lang alam mo yung sambahin ka? Sige, mag-worship lang tayo mga kapatid kasi dito na yung Holy Spirit eh. Sambahin ka, purihin ka, purihin ka, Panginoon. Sambahin ka,
Pagkat ikaw ang Diyos, Hari ng mga hari. Lahat ng may hininga. Lahat ng may hininga, sa'yo ay magpupuri. Pagkat ikaw ang Diyos, Hari ng mga hari. Lahat ng may hininga. Lahat ng may hininga, sa'yo ay magpupuri. Pagkat ikaw ang Diyos, Hari ng mga hari. Lahat ng may hininga, sa'yo ay magpupuri. Pagkat ikaw ang Diyos, Hari ng mga hari. Lahat ng may hininga, sa'yo ay magpupuri. Pagkat ikaw ang Diyos, Hari ng mga hari. Lahat ng may hininga, sa'yo ay magpupuri. Pagkat ikaw ang Diyos, Hari ng mga hari. Pagkat ikaw ang Diyos, Hari ng mga hari. Lahat ng may hininga. Sa'yo ay magpupuri. Pagkat ikaw ang Diyos, Hari ng mga hari. Alam niyo po, naririnig ko yung term na hindi ba't sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo iiwanang nangungulila. Sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng mundo, hanggang sa dulo ng panahon. Naririnig ko po na ang nagiging dahilan bakit hindi marinig ang Espiritu ng Diyos ay dahilan sa laman. Pero habang nagsasubmit tayo, nagsusurrender tayo, magiging malinaw kung ano ang sinasabi ng Espiritu. Sinabi niya, hindi niya tayo iiwanang nangungulila. Sasamahan niya tayo hanggang sa dulo ng panahon, hanggang sa dulo ng mundo.
Ito yung sinasabi niya na I am with you always. Sumabay kayo sa plano uwiga ng Panginoon. Sumabay kayo sa tibok ng puso ko. Sabi ng Espiritu. Lisanin, iwanan ang anumang bagay na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Lalo na ngayong nalalapit na ang pagdating niya. Maaring kayo ay handa na, ngunit napakaraming hindi pa. At yun ang assignment, trabaho na iniiwan ng Diyos sa atin. Abutin pa yung mga tao yun. At kailangan ko ng katawan, kailangan ko ng laman na surrendered sa akin, sabi ng Diyos, para abot sa kanila. Kinakausap ko kayo ngayon sa paraang hindi maintindihan ng sanlibutan dahil hindi na kayo taga-sanlibutan. Mga citizen of heaven. Ang mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi na kayo taga-sanlibutan. Pero nasa sanlibutan. Kaya magliwanag kayo sa gitna ng mga taong sukail. Para makita ng Diyos ang tunay na makita ng mga tao ang tunay na kabutihan. Yung true light. Lahat ng may hininga sa iyo ay magpupuri pagkat ikaw ang Diyos. Hari ng mga hari, lahat ng may hininga sa'yo ay pagkat ikaw ang Diyos, Hari ng mga hari, lahat ng may hininga sa'yo ay pagkat ikaw ang Diyos. Hari ng mga hari, Pagkat ikaw ang Diyos. Okay po, sige po, tingin po kayo. Magpe-pray po tayo ngayon. Pag-pray natin yung anniversary natin. Pag-pray natin na maramdaman nila yung ganito sa anniversary natin. Hindi magagawa ng sermon to eh. Diyos lang makakagawa nito. Yung prayer natin, yun. Kasi Diyos lang makakapagbigay ng ganitong pakiramdam.